Yung kalabaw natin na si Paula mga kaprobinsya, oh. Busog kayo. Tapos yung kanyang kumpay, yung dahon ng tubo, nilagyan ng feeds para makakain siya. Malakas naman siya kumain. Tapos yung iba natin kalabador, si Tisoy at si Paloma. Si Tisoy at si Paloma, si Brody yung nag-alaga sa kanya. Si Rambo nasa lubluban pa. Si Tisoy, oh. At si Paloma. Dahon lang ng tubo yung pinapakain namin sa kanila ngayon. Naubos na yung napier. Si Tisoy, hindi na namin siya pinahila ng karosa, pati si Rambo. Pinaparelax muna namin sila. Oh. Andito si Jane. Buntis yan. Buntis yan. Rambo. Si Jane, kailan kaya ito mga anak? Kaya ko niya? Wala pa? Ah, ako na be. Hindi na po tayo pasaw daw. Hindi na kan ako. Pinapaliguan natin para matanggal yung putik ba. Kasi pag maraming putik yung katawan nila, tapos magbigay tayo ng kumpay, madumihan yung kumpay, madumihan yung dahon ng tubo. Try natin nabigyan ng kuan, Supramid. Hindi siya
katulad ni Jane at ni Palo. Busin mo. Nakatikim na siya. Sabaw lang yung tubig lang yung inom niya. Kusa. Hindi mo doon sa. Sago lang dia. Pwede pa kanon natong kuan? Sagbo. Maraming damo dito. Kainin natin siya. Oh. Oh, punta ka doon. Yan. Ang ganda ng katawan ni Palo. Uy. Si Bitas parang si Pogi na. Sungay na kuan. Pagkain niya. Pagkatapos siyang kumain ng Supramel, binigyan siya ng kumpay, dahon ng tubo, wala ng chop-chop at ubusin niya yan. Kaya maganda yung katawan ni Palo. Yan po Palo. Palo po, nabili lang natin siya sa halaga na 48,000. Hindi po sa stocker natin nabili. Yung mga kakilala na namin dito. Pero galing daw to sa Dubulbaco si Palo. Pag lumaki pa si Palo, hindi na tayo matapat na magkarga sa kanya, magpahila ng karosa ng maraming feeds. Balak po natin na magpagawa ng kuan, rayos. Subukan natin. Marami po nag-request dito sa atin na magpagawa tayo ng karosa na may gulong. At balak po natin na pag may rayos tayo, hanggang dun lang sa kuan, pinaglagyan ni Paula para hindi na masyadong mabigat hilain, kasi paakyat yung andun oh. Baka mahirapan siyang maghila ng rayos pag hanggang dyan sa kubo. Yan po ang napag-isipan namin. May isang beses po na nakapunta tayo doon sa stockyard sa Dawis na may malaking bupalo. Grabe, yung asking price nasa 98,000 pero hindi na ibenta, walang bumili. Tinawaran lang ng 75,000. Pag si Palo pa ganun na kalaki, hindi ko alam kung maging mabait pa ba siya sa ating mga kasama dito or makasakay pa ba tayo. Baka maging matapang na ba, kasi yung kalabaw or hayop pag magkaedad na at saka lumaki na yung katawan, magbago yung ugali, maging matapang sila. Lalo na sa mga tao na hindi nag-alaga sa kanila, maging matapang yung hayop. Dati po dito nagpasakay ng ganito kuan, manungay ba, maniko. Yung binti ko po dati, naalala ko po pag magsakay tayo ng kalabaw, napakaraming kuan na pasa, maraming sugat. Kasi pag yung kalabaw may mangati or itaboy yung langaw, ganun, matamaan yung ating binti habang nakasakay. Napakasakit. Pag tingnan niyo po yung binti ko, puno na ang kuan, tiklap.
Dahil nung bata pa tayo, ito po yung trabaho natin, pag-alaga ng kalabaw. Siging bakiro ba. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo excited na mga anak si Jin, dahil si Palo po yung nakakasa sa kanya. At wala kaming kaalam-alam na nakasahan pala ni Palo yung kalabaw natin si Jin. Ayan o. Sana po magmana kay Palo yung anak ni Jin. Yung mga baka natin na babae dito. Sa mga nakarang araw, pinalabas po natin silang lahat sa mga nakarang video po natin. Tapos si Marimar, sinubukan pa natin sakyan, pero ayaw niya pagpalakarin. Nagpasakay lang siya, basta palang nakatayo lang siya. Si Batang po, yung mga baka natin na galing sa Batangas, kahit hindi na natin sila pinakain ng feeds, Cupramil lang, at isang bisis lang natin sila binigyan ng Cupramil sa loob ng isang araw, pero mataba pa rin sila. Yung isa dito, buntis ba siya ngayon o hindi? Pero nung nilabas namin siya, sabi po ng ating mga kasama na mukhang paano daw, malaki na daw yung lanta, yung didi niya compare nung una. At September pa siya nakasahan. September, October, November, December, January, February. So mag-5 buwan na yung tiyan niya kung sakaling siya ay buntis. Yung ito, November to nakasahan, si Dawis, galing sa Dawis. Dawis yung matawag natin sa kanya. Yung isa si Batang, December po siya na EI. Yung si Quinay, January po siya nakasahan ni Bitas. Halos magkasabay silang tatlo. Sana lang success tayo sa kanila. Sana po nabuntos yung isa nating baka, yung galing sa Panyabunan, si Panya. Panya yung tawag natin sa kanya kasi Panyabunan, Panya. Kasi siya po yung kauna-unahang nakasahan ni Bitas. Sa mga panahon na yon, wala nang ganang kumasa ni Pugi, kaya si Bitas yung ginamit natin. At dati po napaka-agresibo ni Bitas na kumasta. Isa sa mga rason mga kaprobinsya kung bakit may mga pangalan yung mga alaga natin, kasi pag magtanong tayo sa ating mga kasamahan nito, napakadali lang natin ma-recognize. Halimbawa, sabihin nila na naglandi na si Marimar, o alam ko agad na si Marimar. Naglandi na si Bitang, nakasahan na si Bitang, nakasahan na si Batang. So napakadali lang natin ma-recognize kung alin sa ating mga baka basta may mga pangalan. Excited po tayo sa ating mga alaga. Kung sakaling mag-success lahat yung ating mga alaga dito, yun na po ang panahon na tayo na magbinta ng mga pang-alagain. Marami na po tayong natanggap na mga chat sa FB kung may mga available ba tayo. Wala pa sa ngayon, pero kung sakaling manganak sila, ang maiwan siguro yung anak lang ni Batang at ni Quinay. Depende lang siguro sa sitwasyon dito sa atin, pero matagal pa yan. Kung sakaling malaki na yung mga baka natin dyan na pinatining at saka manganak sila, baka ibinta natin yung pinatining natin at yung mga anak nila naman yung alagaan natin. Katulad ba sa ating mga baboy na rolling lang, ikot-ikot lang. Pag manganak, alagaan yung anak, tapos pag lumaki na ibinta. Pero iba yung baka mga kaprobinsya kasi long time, pang matagalan yung pag-alaga ng baka. Pero pag alagaan lang natin yung mga baka sa loob ng 10 months mula sa pagpanganak, mataas yung presyo. Basta mga magagandang klase, ibinta lang natin sa presyo na pang-alagain. Kasi sayang, batang-bata pa, pag 10 months tapos ibinta natin pagkatay. Sayang. Tayo yung magbinta
pwede natin i-post sa ating FB page. Yung mga baka natin dito parang mga upgraded lang to, pero ito medyo mataas yung porsyento niya bilang Brahman. Yung si Marimar anak lang siya ni Pugi, kaya magandang klase siya. Yung isa upgraded lang din. May isa pa tayong bakante dito. Pero may tatlo tayong baka na nasa labas lang. Yung pula, si Basya, at si Bitang. Naaliw lang po ako sa ating mga alaga, mga kaprobinsya, na kumakain sila. Nakakatanggal ng stress. Basta malakas lang silang kumain. Pero minsan pag may makita tayo sa kailan na matamlay, grabe kabahan tayo. Tapos tayo din, hindi tayo mapakali. Kahit saan ako magpunta, basta may mga baka tayo dito na mukhang matamlay, palagi po natin kinukumusta kung kumain na ba, kung okay na ba. Katulad dati na si Limer nagkaroon ng sakit. Umaga at sa kahapon pag wala ako dito, sinabihan ko yung mga kasama natin dito na mag-update sila kung kumusta na. Pero okay lang, kasi si Limer ngayon mukhang okay lang naman yung katawan niya, napakalakas kumain. At palakihin lang natin siya dito, kumasta man siya o hindi. Sinubukan natin na ilabas si Limer sa mga nakarang araw. Pangit yung resulta. Matamlay siya sa labas, wala siyang ganang kumain. Hindi niya maubos yung Cupramil na ibinigay namin. Hindi din niya ubusin yung kumpay na ibigay namin sa kanya. Pero ngayon na ibinalik namin sa kulungan, anong balik na yung katawan niya, yung taba niya, anong balik na. At maubos na din yung tag-isang balde na Cupramil na ibigay namin sa kanya. Pag harbisin na yung tubo dyan sa katabing area namin mga kaprobinsya, balak po na kunin lahat yung mga dahon dyan, i-stack, patuyuin, para pag darating yung tag-init, may mapakain tayo sa ating mga alaga. Hindi na po tayo gumawa ng silage kasi napakahirap gawin. Yung pagkumpak, hindi madali. Tapos yung may shredder naman tayo dyan, pero sa tingin ko po yung shredder na yan, goods for lang yan, kakaunting kumpay na i-chop. Pero pag maramihan, mahirap. Yung mga tuyong dahon lang yung ipakain natin, tapos pakainin lang natin sila ng feeds para hindi sila mamaya kung sakaling tag-araw na or wala nang kumpay dito sa amin. Mag-imbak po tayo ng maraming dahon ng tubo para yun po ang ipakain natin. Pwede natin lagyan ng molasses pag tuyo na yung ipakain natin. Ganado silang kumain. Yung mga koy natin mga kaprobinsya, pinalitan naman natin ng tubig. Linggo-linggo po tayo nagpalit ng tubig sa kanila. At wala namang problema kasi yung tubig natin dito walang bayad. Yan. Tapos hindi po galing sa tangki, galing po yan sa bukal diretso sa ating tank. So walang chlorine. Yung mga koy natin na andun sa kabilang pan natin, doon sa mud pan, kinuha namin at dito namin nilagay. Napakabilis lang sana lumaki doon sa mud pan, pero ang problema lang, parang kinain nila yung ating mga fingerlings sa ating tilapia doon. Wala kami nakikita ng mga fingerlings sa tilapia. At yung mga koi, paborito silang kainin yung mga live food, sila yung salarin. Pero napapansin po natin na napakabilis lumaki pag andun sa mud pan, kaya hindi natin mapakain. Siguro yung toy natin dito mabilis din itong lumaki dito, basta alaga lang sa pagkain. Pero wala na pong mga anay dito. Dati po mga anay yung bigay natin sa kanila. Yung mga po natin, mga iba't ibang klase ito, may puhako, may ginren, pero hindi ko po
familiar lahat yung mga pangalan nila. Yung ganyan oh, kalimutan ko na kung anong pangalan sa ganyang kulay. Pero yung iba na mahilig sa isda or nag-breed ng isda, alam nila lahat kung anong pangalan sa mga isda. Ang hindi ko makalimutan dito yung kuhato lang, yung pula yung ulo at puti yung katawan. Dito po sinubukan po natin na mag-harvest ng crayfish at masarap ang kaprobinsya. At balak po natin na lagyan ng gulong dito sa ilalim para may mataguan yung mga crayfish natin, kasi marami tayong krayligs na nakita at wala silang mataguan. Kaya balak po natin na lagyan ng gulong, tapos lagyan ng bato yung gulong para hindi lumutang. Masarap, laming kanon kahit adobo lang sa patis. Masarap, pero matigas lang yung balat niya, hindi katulad ng pasayan na medyo malambot yung pasayan. At dito sa kabila may mga crayfish din dito. Maglagay din tayo dito ng gulong para may mataguan yung mga crayfish natin. Yung extension sa ating kulungan oh. Yan, malapit na. Marami pong nagsabi na walang kita yung pag-alaga ating baka. Yung baboy mga kaprobinsya, kung tutuusin, maliit lang yung kita sa baboy. Nagkataon lang ngayon na yung presyo ng baboy medyo mahal. Sabi ko po sa ating mga kasama dito, kung hindi lang paparating yung December or January, February, tapos nanganak yung mga baboy natin, hindi ko po sila ifatinin. Ibinta ko po lahat yung mga biig natin. Kasi pag buwan na ng Hunyo, Hulyo, Agosto, napakamura po sa baboy. Yung live, umabot po dati sa 130 per kilo. Pero dati nung andun pa tayo sa area 1, umabot nga sa 90 per kilo yung live. Hindi tayo kumita sa ganyang presyo. Sabi nila doon sa baboy tayo kikita, ganon, wala tayong kita sa baka. Nagbase lang sila sa presyo ngayon. Pero pag basihan po natin yung presyo dati sa buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto, na umabot ng 130 per kilo, kung may kita siguro napakaliit lang. Yung pag-alaga ng hayop, masasabi natin minsan na parang swertihan lang. Swerte tayo sa ating mga inahin dati na nagkataon na nanganak sila ng September. Katapusan ng September, yung isa nanganak ng October. Binilang po natin kung mga ilang buwan yung pag-alaga natin. Tumama po sila sa buwan ng January. Yung isa, November siguro yung nanganak yung isa. Kaya naibinta natin sa buwan ng January. Noong una po, gumamit tayo ng finisher. Pero ngayon, obserbahan po natin na hindi tayo gumamit ng finisher. Sabi ko po sa ating mga kasama dito, kung sakaling mag-alaga sila ng baboy, halimbawa, gusto nilang mag-alaga ng 20 heads, ang kailangan po ng kapital sa ganyan karami na baboy ay nasa 120,000. More or less na yan. Kapag may 120,000 kayo, tapos gusto mo mag-alaga ng baboy, dapat may kulungan ka na. Ang kulang dyan, yung bake lang. Kasi bibili tayo ng bake. Halimbawa, bibili tayo ng 10 baboy. Tapos yung presyo ng baboy na 10 ay nasa 30,000. 3,000 each. Dito sa amin, nasa 2,500 to 3,500. Yun po ang presyohan ng mga bake dito sa amin. As of now. Pero pag bubagsak yung baboy, bumagsak din yung mga bake. Nasa mga 2,000 to 3,000 ang presyo.
yung 120,000 kunan natin ng 30,000 para sa biik. Yun po ang 10 alagaan natin sa loob ng 4 na buwan, or pakainin lang natin sila ng tig 4 na sako kada isa. So isang sako na starter, 2 sakong grower kada isa, at pag gusto mong gumamit ng finisher, isang sakong finisher. Yun po ang budget. Sa aking ginawa, nung una pinakain ko lang sila ng isang starter, tapos tig 2 grower. Pinakain natin sila ng finisher nung una yung naibenta natin. So bali 4 lahat. So ipagpalagay lang natin na tig 2,000 per sack. So yung isang baboy mag-consume siya ng 8,000 sa feeds pa lang, plus 3,000. So yung kapital natin sa isa nating baboy nasa 11,000 kada isa. Tapos pag tumimbang siya ng 100 kilos, tapos tig 200 per kilo, yung isang baboy kikita tayo ng 7,000 kada isa sa loob ng 4 na buwan or 3 buwan at kalahati. Depende lang kung malakas lumaki yung mga biik nyo or mga baboy nyo. Paano pag hindi umabot ng 100 kilos yung isa? Tapos paano pag nasa 130 per kilo yung presyuhan? Yung isang baboy pagpalagay natin na umabot ng 100 kilos, tapos tig 130 lang per kilo. So yung isang baboy nasa 13,000 lang, at yung kapital natin ay 11,000. So may kita tayo sa isang baboy na 2,000. Paano pag hindi umabot ng 100 kilo? Kasi yung baboy po, depende yan sa pag-alaga natin. Sa mga baboy nga natin dito, may isa na hindi umabot ng 80. Pero yung isa, paano yun? Bonus na yun kasi napakan po siya. Pero nag-range na po yung baboy natin dati na sa 85 to 100. Yun po ang bigat sa ating mga baboy. Hindi po sila magkaparehan ng bigat. Kaya ang masabi ko po, pag gusto natin magpatining ng baboy, dapat tumama sa buwan ng January at saka Pebrero. Proven and tested na yan as of now. Pero ngayon, Pebrero, marami nang nag-offer sa atin ng 220 per kilo. Pero nagpalugit pa tayo ng konti kasi may feeds pa tayo. Yung 8 heads natin dito, medyo hindi sila nakahabol sa ating ibang baboy kasi sila yung pinakahuli. Pero balak ko po na isabay lang silang lahat para bulto yung abutin sa ating mga baboy. Ngayon po subukan natin na hindi gumamit ng finisher. Base lang po sa aking experience, pag mag-change feeding tayo, para humina silang kumain, iba siguro yung amoy ng finisher sa grower. At pumayat ng kunti yung baboy. Dito po, ang pagkain namin dito sa ngayon, yung 8, nasa 7 kilos kada pagkain. 3 times a day kami nagpapakain. So 21 kilos yung andito. Tapos yung 6 dyan, nasa 6.5 kilos. 3 beses kami nagpapakain. So nasa 19.5 kilos per day. Yung sa kabila, 7.5 kilos yung andon, yung 8. So yung maubos nila doon nasa 20.5 kilos a day. So 63 kilos yung makonsume namin kada araw, lagpas sa isang sako. Tapos may mga inahin pa tayo dito. Kada araw makaubos sila ng yung mga inahin natin. 4 po yan, makaubos sila ng 2 kilong feeds at saka 2 kilong tahok. So yung mga baboy natin dito mukhang hindi sila makaabot ng 2 tonelada kasi lang sila 20 heads lang yung ibenta natin. Pero kung sakaling ibenta natin yung 2, hindi tayo magtira na para gawing inahin, mukhang makaabot sila ng 2 tonelada. Kung sakaling maibenta natin sila, kahit mag-average lang sila ng 85, try natin 85 times 20, 1,700 kilos lahat, times 220, 374 yung abutin sa 20 hits. Kung umabot sila ng 85 kilos bawat isa, sana lang okay na tayo dyan. 374,000 yung abutin. Try lang natin. Pero may fees pa tayo dyan.
pag maubos yan, ibenta na po natin para makapahinga tayo sa pagbili ng fish. Gusto ko nang magpahinga. At saka malapit namang mga anak yung mga inahin natin dyan. Yung isang inahin, March po yan mga anak. Tapos kailangan na po namin i-repair yung aming kulungan dyan. Hindi kami makapag-repair sa aming kulungan kung hindi namin maibinta yung mga namin, mga fattening. Kailangan po namin sila i-dispose kahit hindi pa sila umabot ng tig 100 kilos bawat isa. Gusto ko na magpahinga sa kakabili ng feeds. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Munggo. May kanin, may ginamos. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Lakaw. Wala ko gudong maro. Pero kaya na ginamos, mo ka gudong. Kaya igdan. Hindi na kayang pabo na. Nalato kong pabo do. Bakit tinigong yun? Yan ang tinigong. Pero mo duro lang isa mo to. Mamang gaya. Nasa si bangko. Ayun. Bantog. Mga tagin nito na. Pagkabi dyan, may panganang ko. Tuga pagbukog. Bukod. Oo, ulan o. Ganda dito doon ang nula. Saan may sekreto na mo doon? Sito ka sa mga tunog ng motor. Pag gumagaas. Bali, magdungog ra. Hindi magkanta niya, baraan ko dahil. Isa lang kanta. Kung na po magluya-luya ka kauban, baraan po dahil sige bati ang magluya-luya. Ha? Estimate na yung saman. Ano daw? Ay, kita ang mga daon-daon na. Kaya mga daw-daw nag-iil, baraan mo dahil kasi tag-iya. Kabor. Nakatimo. Nakatimo ka Ah, ba? naulaw jumbo. Ayaw. Kaya kami dumugang. Ay, dumugang. Uy. Luto na yung mo ta. What? Suka ang ipan. Mga nagilaw to ano eh. Lambol na. Remix na yun. Kau kulit.